muna tayo ngayon sa may EDSA North Avenue. Ang inyong nakikita sa inyong mga screen, yung nasa left side, yung maluwag ang daloy ng trapiko, yan yung mga papuntang Cubao at Makati area. So EDSA southbound yan. Yung nasa right side, yung mabagal ang daloy ng mga sasakyan ngayon, yan yung northbound. Yan yung papuntang NLEX, papuntang Monumento. Sadyang mabagal talaga ang daloy ng trapiko dyan sa mga oras na ito dahil nandyan din yung isang malaking mall at yung ginagawang MRT-7. Araw po ng Miyerkules, February 12, 2025. Kapit na Pilipinas dahil aarangkada na ang mga maiinit na balita. Ako po si Nina Corpus. Raradyada at maghahatid ng balita sa bawat sulok ng bansa. Sabayang naririnig sa Radyo 630 at 92.3 FM radio sa Metro at Mega Manila. At Regional FM radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Lalaking patawid ng kalsada, patay matapos mabangga ng MPV at magulungan pa ng truck. Babaeng hinuli sa hindi maipaliwanag na kaso, tumalon mula sa police mobile. Mga pulis, umaming mali raw ang hinuli. Welder nahulihan ng shabu na may halagang higit 13 milyong piso. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ng proclamation rally sa Lawag, Ilocos Norte. At makikilala mo ba ang iyong true love sa tamang panahon? Isang love expert ang aming surprise guest. Abangan mamaya. Patay ang isang lalaki matapos mabangga ng isang MPV at magulungan naman ng trailer truck sa Antipolo. May report si FMR Manila News Correspondent Cherubim Ganaden. Madaling araw kanina na makunan ang pagtawid ng lalaking ito sa Antipolo Teresa Provincial Road. Sandaling huminto sa gitnang bahagi ng kalsada ang lalaki habang pinalilipas ang mga dumaraang sasakyan sa kabilang lane. Habang nakatayo ang lalaki, biglang sumulpot sa likuran niya ang isang puting MPV. Nasa pool nito ang nakatayong lalaki. Natumba ang lalaki at gumulong papunta sa kabilang lane. Sakto namang parating ang isang trailer truck at nagulungan ang biktima. Ang nakabanggang MPV, dire-diretsyong umandar palayo. Huminto ang truck kalaunan. Agad namang sumuko ang driver ng truck at nakakulong na. Mahaharap ang driver ng truck sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Nagkaarigluhan na ang pamilya ng biktima at ang kumpanyang nagmamay-ari ng truck. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Cherubim Ganaden, umaarangkada sa pagbabalita. Kalaboso ang isang welder sa Cebu na nahulihan ng nasa 2 kilo ng shabu. Samantala, naghahandaan ang PIDEA Region 7 para sa pagsira ng mga nasabat na droga na nagkakahalaga ng higit 280 million pesos. Yan ang umarangkadang balita ni FMR Cebu News Correspondent Clark Pasuit. Timbog sa buy-bust operation ang isang welder sa Labangon, Cebu kaninang madaling araw. Nakilala ang subject ng buy-bust operation na si alias Sherman, 49 na taong gulang. Na-recover mula sa kanya ang tinatayang 2 kilo ng shabu na may street value na mahigit 13 milyong piso. Hinahanda na ang kasong isasampa laban sa suspect. Samantala aabot sa 41 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 284 million pesos ang sisirain ng PIDEA Region 7 bukas. Ang mga drogang susunugin nakumpiska ng PIDEA sa unang 2 buwan ng taon. Ayon kay PIDEA 7 Director Alex Tablate, mas pinapaigting nila ngayon ang kanilang programa kontra sa illegal na droga, partikular na sa mga intelligence-driven operations. We are very much focused kining sa atong mga intel-driven nga mga anti-drug operations. When we say mga intel-driven, kinining mga mag-research ta, mag-backtrack ta. Ang mga droga mula pa sa Luzon, NCR at mga karatig na rehiyon sa Pilipinas kung saan tinuturing na central point ang Cebu sa drug trade. I-consider po nato ang area as being a major transshipment point for sources of shabu to other areas, but basically ang as per previous mga apprehensions and seizures, gikan sa NCR or Luzon area ang mga drugs nga na-seize nato.
Nito lang Enero, nasa kote rin ng mga tauhan ng PIDEA 7 ang mahigit 25 kilo ng shabu sa pantalan ng Cebu na sinasabing mula pa sa Maynila. FMR News Cebu, Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. 340,000 halaga ng hinihinalang shabu na samsam sa Talipaw, Sulu. Isang minor de edad ang na-rescue. Yan ang umarangkadang balita mula kay FMR Sulu News Correspondent Jam Nueva. Timbuk sa bypass operation ng isang high-value target na si alias Pans sa isang gasoline station sa Barangay Bilaan, Talipaw, Sulu. Nakumpiska at na-recover sa kanila ang ilang bulto ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos at mga drug paraphernalia. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, isang buwan nang nakasurveillance ang sospek matapos itong isumbong ng isang concerned citizen. Kasabay ng paghuli, nasagip naman ang isang 17-year-old na lalaki na pamangkin daw ng sospek. Posible din umanong ginagamit ang minor de edad sa kalakalan ng droga sa lugar. Mula Sulu, karatig lungsod hanggang Zamboanga ang distribusyon ng sospek sa droga. Ayon sa PIDEA, iniimbestigahan pa sa ngayon kung posibleng gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang minor de edad. Base naman sa datos ng PIDEA sa nakaraang taon, nagkaroon na ng 427 drug operations, 132 nito ay ang arrested high-value target personalities at 43 ang high-impact operations. Nasamsam ang 35,474 grams na nagkakahalaga ng 241,229,000 pesos. Pagpasok naman ng taong 2025, nagkaroon na ng 4 na drug operations, 9 ang nahuling high-value target personalities at nakumpiskang 250 grams na shabu na nagkakahalaga ng 14 million pesos. Nasa kustodiya na ngayon ng pulisya ang sospek na mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dinala naman sa MSWD ang na-rescue na minor para sa rehabilitasyon nito. Jam Nueva, umaarangkada sa pagbabalita. Sa iba pang balita, nasabat ng Philippine Navy sa Eastern Mindanao ang higit 600 kahon ng mga smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng mahigit 11 million pesos. Sabi ng mga otoridad, nakatanggap sila ng tip mula sa isang concerned citizen kaugnay ng umano'y kahina-hinalang aktibidad sa dalampasigan sakop ng Barangay Tibungco, Davao City noong Lunes ng gabi. Nang puntahan ito ng Navy, tumambad sa kanila ang 629 master cases ng mga yosi. Hindi naman inabutan ng raiding team ang mga crew ng nasabing bangka. Iniimbestigahan na kung sino ang nasa likod ng mga kontrabando. Sibak sa pwesto ang 10 pulis na bigla na lang pumasok sa isang tindahan sa Taguig. Nagsorry naman ang mga pulis kalaunan at umaming nagkamali sila ng huli. Narito ang report. Nagulat na lang ang babaeng ito nang biglang pasukin ng mga nagpakilalang pulis ang kanyang tindahan sa Taguig. Pati ang 14 anyos na anak niyang lalaki, sinita ng mga pulis. Habang pinabasa naman kay Dina ang papel ng umano'y arrest warrant, inagaw pa ng mga pulis ang kanyang cellphone at pilit silang pinalalabas para isakay sa mobil. Pero parehong pumalag ang mag-ina. Hindi na nakita ang mga sumunod na nangyari sa tindahan dahil winasak ng mga pulis ang CCTV. Pero ayon sa biktima, tinangay ng mga nanghuli ang benta ng tindahan, pera sa kwarto at maging laman ng kanyang e-wallet. Inilagay pa raw sa garbage bag ang mga nakuhang gamit. Hanggang sa pumayag ang mag-ina na sumakay sa police mobile nang magkasundo sila na pumunta sa barangay at doon magharap. Pati ang anak na babae ng ginang sumama rin. Pero pagsakay nila, biglang matulin na pinatakbo ang police mobile. Sa isang video, makikitang tumalon si Dina at tumakbo sa loob ng barangay hall. Tumalon din sa mobile ang babaeng anak ni Dina at tumama ang ulo sa semento. To the rescue ang barangay at dinala sila sa ospital. Kinumpirma ni Taguig City Chief of Police Colonel Joey Goffort na pawang mga taga-Taguig City Police Substation 5 ang mga nakitang pulis sa video. Lumabas din sa investigasyon na noong 2024 na biktima na sila ng mga nasabing pulis. Nakuhanan sila ng pera at gamit na may kabuuang halaga na 200,000 pesos. Humingi naman ng tawad ang mga pulis sa mga biktima, pero desidido silang ituloy ang kasong kriminal laban sa mga pulis. Maharap naman sa kasong administratibo ang mga nasibak na pulis.
Sorry niya, nakita mo yung video, no? Parang maganda talaga may magpapaliwanag sa atin kung ano yung nangyari kasi medyo Sobra magulat. naman yung mga pulis. Oo eh. Hindi, I mean, sa nakikita ko at the way they took them, grabe naman po. Ano ba yan? Oo. Tsaka, hindi pala ito yung first time. Oo, ang sinabi, 2024. Nangyari na. So ano ba to? May profile ba tong family nito? Ba't parang napag-iinitan sila? At tungkol nga dyan, Ninya, makakausap natin via Zoom si Police Brigadier General Anthony Aberin, Regional Director ng Philippine National Police. Magandang hapon po, General Aberin, Jack Batallones po at Ninya Corpus. Magandang hapon din po sa inyo at saka sa atin pong mga kasamang naroon. Okay. General, tanungin ko muna kung kamusta ho ba yung investigation natin? Ano ho ba talaga yung nangyari dito? Bakit totoo ba na nag-sorry itong mga pulis? Nagkamali ho sila? Sa totoo lang po ay tayo po dito sa NCRPO ay hindi natin may paliwanag nararamdaman namin ngayon na may galit at sa isang banda ay nalulungkot po tayo sa mga pangyayaring ito. And rest assured po na dito po sa NCRPO, hindi po namin ito-tolerate yung misdeeds po na nangyari at saka ito-tolerate yung mga ganitong pangyayari na ginagawa po ng ating kapulisan. Actually po, ang nangyari po is makikita naman po natin sa video na talagang pumasok sila sa bahay. At based sa initial investigation po natin ay pumasok po sila, may dala po silang papel na talagang ipinapakita nila na warrant daw po, warrant. Based po sa statement po ng mga complainants, warrant. Pero nung nahalata po ng complainant po natin na parang wala pong talagang warrant of arrest para sa kanya, yun po, humalag na po siya. Then, yun, karoon na nga po ng kumusyon. At hindi po naipakita lahat kasi yung video, pero base sa investigation, after the commotion po is, nakumbinsi sila na dalhin sila sa barangay para doon po i-record at ayusin. Opo. At isauli po yung mga gamit na mga cellphone na nasa possession po ng mga pulis. Pero nung nakita nila na nalampasan na nila naisakay po sila sa mobile, nailampasan na po nila yung barangay hall, yun po lumundag na po yung complainant, and at the same time yung anak niya sumunod na pong lumundag. So, nakakatakot po para sa mga taong yan itong ginawa ng mga polis, no? Kumbaga parang lumalabas, pinagnakawan po sila, no? At saka parang nilinin lang na dapat idadaan sa barangay tapos dire-diretso. Kaya sa sobrang takot, tumalon na lang po sila, no? So, naibalik po ba yung nanakaw or kinuha sa kanilang mga cellphone at pera? At ano po yung reason bakit sila may warrant of arrest daw? Base po sa report ng ating Chief of Police ay wala pong legitimate operation na sanction po yung Taguig City Police Office. Bali itong grupo po na to na under po ng substation 5 po ng Taguig City Police Office ay makikita po natin na ang talagang purpose nila is pumunta doon para lumalabas po sa investigasyon na talagang pumunta sila doon para gawin ang mga bagay po na ito na hindi po justified. Kasi makikita naman po natin na sa mismong video, makikita po natin kung legitimate operation po yun, talagang makikita natin na yung procedures na nakatala po sa Police Operational Procedure ay hindi po talaga tinunod na kagad. Bigla pong pumasok. Oo, Talaga pong may masama marahas. silang intensyon. Oo. So gusto talaga nilang pagnakawan. Or yun nga, hulid up. Medyo marahas ho Hinuli talaga. mo, Sir, hinold up mo. ano ba ang tamang procedure po sa pag-serve ng isang warrant? Definitely hindi po ganyan. Actually po, pag magsaserve po tayo ng isang search warrant ay hindi po tayo basta-basta pumapasok po. Kakatok po tayo, kakausapin po natin yung subject ng search warrant and ipapaliwanag po natin bakit po tayo may search warrant. And at the same time po, may representative po tayo doon sa nagaling po sa community or doon po sa mga barangay officials po na mag-represent. Then after that, pag na-explain at pinapasok po tayo, doon po tayo papasok. Ngayon po, after explanation at hindi po tayo pinapasok yun, pwede po nating porsahin pumasok po yun. Pag may search warrant po tayo. Okay. Sir, so ano po ngayon ang gagawin? Siyempre dapat mapanagutan ito ng mga pulis na yan. Ano ho? At yung tanong ko po kanina kung naibalik ba yung mga kinuha sa kanila? Base po sa report po is naibalik po yung mga nakuha po sa kanila. And ang ating action naman po dito sa NCRPO ay
we ordered the immediate relief of all the personnel doon po sa Substation 5. That is how many 32 personnel po. Lahat po sila. Nirelieve na po natin lahat. At they are also investigated for previous alleged activities like this para makita po natin kasi sa comment po sa Facebook ay makikita po natin na may mga previous incidents pa raw po na nangyari. So inirelieve po natin lahat po sila. Hindi lang po yung mga 10 involved. And sa mga 10 involved po is they will be subjected for investigation. We are preparing criminal charges against them and yung administrative charges po ay ongoing na po yung administrative charges po na isasampun natin sa kanila. Okay, sir. Tututukan po namin ang kasong ito. Maraming salamat, Police Brigadier General Aberin. Sa ibang balita, hinatulan ng guilty ang isang nanay matapos nitong ibenta online ang private photos and videos ng kanyang anak na babae. Hindi lang yan, pinagla-live pa daw ng nanay na ito ang kanyang anak ng mga malalaswang gawain. Nagugat ang kaso mula sa report ng Federal Bureau of Investigation or FBI sa Amerika kaugnay ng umano'y ilang Pinoy na pasimuno ng online sexual exploitation. Agad itong inaksyonan ng Philippine authorities at nito nga lang Pebrero 4 nakakuha ng conviction ang Department of Justice mula sa Quezon City Regional Trial Court. Habang buhay na kulong ang hatol sa ina. Yeah, alam mo dati. Ito yung binabantayan ng DOJ. Oo, noon binabantayan. pa, Tsaka hindi lang tayo. I mean, pati yung mga Interpol dati, nakasama ko sa ganitong klaseng raid. Nung reporter pa ako, kasama namin Interpol at saka yung mga police mula sa talagang tinututukan talaga to ng FBI. I remember yung na-operate namin is Quezon City tsaka Cavite. Oo, so ganun din yung modus. Yung talaga yung nanay, ginagamit yung anak. Oo, yun talaga yung nakakalungkot dahil nga sinasabi nga nila dahil kailangan nilang kumain, Yes. kailangan meron silang imbis na magutom, ay napipilitan silang gawin ito. Pero syempre hindi po yun talaga mali ang ganyang gawain at kailangan makasuhan at makonvict po yung mga ganito para hindi na maulit pa. At tama ka, Jack, ako rin no na I know ang Pilipinas, very notorious, isa po tayo sa pinakamarami ng mga ganyang kaso. Kaya pati FBI ay talagang nakatutok talaga sa atin. Tsaka ang doon sa binasa ko yung sa case dito sa particular na to, kaso na to. Yung actually yung una yung tatay sinubukang muntik nang maisama sa kaso kasi doon sa nung binayaran siya yung wallet, yung account name ay nakapangalan Nasa sa tatay. tatay. Nung nagbigay pero eventually nag-witness itong bata mismo at sinabi yung tatay ay wala daw kinalaman doon sa pinagagawa nung kanyang nanay. Ilang taon ba yung bata na 15 to? years old. 15 years old. Yes, Sila nyo nga naman talagang mga bata pa, mga menor de edad. Tapos hiyang 15, matanda na nga yung iba. Di ba? Yes. Nalalaman natin talagang under the age of 5 ay Diba? ginagamit ng kanilang mga magulang. So Yes. sana po with this conviction ay matuto yung mga magulang na at matakot na gawin po ang mga Itigil yung bagay mga na ganitong ito. klaseng Opo. modus. At kaugnay nga niyan, pinangunahan ng Department of Justice ang kick-off ceremony para sa paggunita ng Safer Internet Day ngayong taon. Layo nitong itaas ang awareness ng publiko, lalo na ang mga kabataan tungkol sa digital safety at responsableng paggamit ng internet. Isinusulong din nito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng whole-of-nation approach para gawing ligtas ang digital space para sa mga kabataang Pilipino. Huli sa entrapment operation sa Marikina ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang 3 IT specialist na nagpakilalang may koneksyon umano sila sa COMELEC. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, kinausap ng mga suspect ang 2 kandidato at humingi ng 90 million pesos kapalit ng sure win daw sa halalan. Sinabi daw ng grupo na kaya nilang manipulahin ang mga makina at maging mga tauhan ng komisyon. Itinanggi ng COMELEC na empleyado nila ang 3. Nahaharap ngayon sa patong-patong na kasong kriminal ang mga nahuling suspect at pinaghahanap pa ang 5 kasamahan nila na nakatakas. Kaugnay
Kaugnay ng balitang yan, makakasama natin ngayon sa linya ng telepono si General Nick Torre mula sa Criminal Investigation and Detection Group, CIDG. Magandang hapon, General Torre. Magandang hapon po, ma'am, at sa inyong mga tagapakinig. Ano na po ang latest update sa kaso nitong mga sure win na fixers? Well, they are now being presented for inquest. Iniharap na natin sila sa piskalya para sila ay para kasuhan na. Okay, General Torre, Jack Batallones po. No? Sir, tatanong ko lang, yung dito, kasi tama ho ba, may mga kasama pa sila dito sa modus na to? Kumbaga, isang malaking group ba sila? Matagal na ho ba sila? Yes po, meron po silang mga kagrupo pa na hindi pa namin nakukuha. So, ongoing ang ating, although na-implead naman sila sa kaso ngayon, so in-implead namin sila. So, tuloy ang kaso dapat sa kanila kahit na sila hindi pa nahuli, pero yung mga nahuli na to in-inquest na natin, iniharap natin sa piskalya. Okay, so General Torre, meron pa bang mga ibang kaso ng ganito na nagaganap sa mga ibang lugar siguro, iba pang mga tao? Gaya po ng sinabi kahapon nung taga-COMELEC, marami na simula pa nung mag-start ang automated elections, kahit na noon pa, before ng mga elections natin, may mga ganyang mga enterprising na mga tao na nag-o-offer sa mga kandidato ng sure win nga. Nag-iiba lang ang mga modus operandi, depende sa sistema ng eleksyon. Dati is bayaran, kesyo kaya nilang bayaran si ganito, kesyo nilang pagalawin si ganito. At nang dumating ang ating automated elections, may mga nagsabi na pwede nilang gamitin ang kanilang mga kaalaman sa CF card para ma-reprogram, para kahit anong iboboto ng tao, iisa ang lalabas sa printout, sa results, etc. etc. So, kahapon, sabi nga ng COMELEC, sa dami ng mga balitang ganyan, ngayon pa lang, merong nagreklamo at merong nahuli. Okay, sir. Maraming salamat po, General Nick Torre. Nagpaalala ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa mga social media influencers na kailangang magbayad ng buwis, lalo na kung kumikita sila mula sa pag-eendorso ng mga kandidato ngayong election season. Ayon sa BIR, hindi exempted ang mga influencers sa pagbabayad ng buwis na tumatanggap ng bayad kapalit ng political endorsement sa kanilang mga social media platforms. Kasama sa dapat ideklarang kita ang anumang kabayaran, maging ito man ay pera o mga produkto kapalit ng pagpopromote ng kandidato. Paalala ng BIR, ang hindi tamang pag-uulat ng kita o hindi pagbabayad ng buwis ay may katumbas na multa at posibleng kasong kriminal. Inilunsad naman ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang Tax Compliance Verification Drive na layuning hikayatin ng mga negosyo na maging masunurin sa pagbabayad ng buwis. Isinagawa ito mula Pebrero 10 hanggang 14 bilang bahagi ng pagdiriwang ng Tax Awareness Month. Sa unang araw pa lamang, higit 24,000 na negosyo sa buong bansa ang nabisita ng BIR. Ilan sa mga karaniwang problema ay ang kakulangan sa tamang rehistro, kawalan ng book of accounts at hindi nakadisplay na certificate of registration. Ayon sa BIR, hindi ito para manghuli o magmulta sila, kundi para magbigay ng gabay sa mga negosyante kung paano magiging tama ang kanilang pagtalima sa mga regulasyon sa buwis. Sa ibang balita, binabantayan ngayon ng mga otoridad ang posibleng pagbagsak ng mga debris mula sa isang rocket na pinakawalan ng China na maaring tumama sa karagatan sakop ng Palawan at Basilan. Ayon sa Philippine Space Agency or PhilSA, posibleng bumagsak ang mga debris malapit sa Rosul Reef, Puerto Princesa at Haji Mutamad sa Basilan. Nagbabala ang PhilSA sa publiko na mag-ingat at huwag lapitan o kunin ang anumang debris na maaring matagpuan. Kung makakita ng debris, agad itong i-report sa PhilSA o sa mga lokal na otoridad upang maiwasan ang panganib. Sa aming pagbabalik, eskwelahan sa Butuan City, inirereklamo ng mga estudyante na na-scam daw na mag-enroll kahit hindi pala otorisadong magturo ng kursong nursing. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
Inirekomenda ng National Bureau of Investigation ang pagsasampa ng mga reklamong inciting to sedition at grave threats laban kay impeached Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng online press briefing ni VP Sara noong Nobyembre kung saan sinabi niyang may kinausap na umano siyang tao para patayin sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sakaling may pumatay sa kanya. Sabi ni NBI Director Jaime Santiago, ipinasa niya ang kanilang rekomendasyon sa Department of Justice. Bahala na daw ito kung ano ang magiging aksyon dito. Pero paliwanag ni Santiago, may malinaw na ebidensya para suportahan ang kanilang naging rekomendasyon. Formal nang nagsimula ang kampanya para sa pagkasenador kahapon. Ang senatorial slate ng administrasyon, isa-isa nang ipinakilala at ibinida. Yan ang arangkadang balita ni FMR News Manila Senior Correspondent Willie Delgado Jr. Ibinida sa proclamation rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Lawag City, Ilocos Norte ang pambato ng administrasyon. Inendorso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 12 senador na sasabak sa 2025 midterm election. Una na nga dyan, ang dating kalihim ng DILG na si Benhar Abalos, si Makati City Mayor Abby Binay, Senador Bong Revilla Jr., Senador Pia Cayetano, dating Senador Ping Lacson, Senador Lito Lapid, Senadora Amy Marcos, dating Senador Manny Pacquiao, dating Senador Tito Soto, Senador Francis Tolentino, dating kalihim ng DSWD at ngayon House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo at House Deputy Speaker Camille Villar. Ang magandang track record ng mga kandidatong iniendorso niya ang nararapat daw manalo sa eleksyon. Kung kilatisin natin ng isa-isa, napakatingkad ng ating kakayahan, ng kanilang kakayahan at ang mga pambato para sa pagbabago. At kapag pinagsama kagaya nito na nangyari dito sa Alyansa, ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at galing. Bukod pa dyan, makakapitan ng taong bayan ang magandang kombinasyon ng kanilang senatorial slate na kinabibilangan ng abogado, may mga naging bahagi ng gabinete, at may mga nagsilbing alkalde at gobernador. Kaya't nakakatiyak na makatutulong sila sa ating bayan. Yan po ang ating ipagmamalaki. Dahil po nauunawaan nila hindi lamang ang mga problema na hinaharap ng nasyonal, hindi lang ang mga problema sa taas, sa Senado, ngunit lahat po sila ay may karanasan sa local government, may karanasan sila sa executive. Lahat po sila ay nakapagpakita na ng kanilang kakayahan. Kaya't po ay kayang-kaya naming maipagmalaki. Binigyan din ng Pangulo na walang bahid ng dugo, korupsyon o pagtalikod sa bayan ang kanilang mga pambato. Bukas, susuyoin naman ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang mga Ilonggo. Willie Delgado Jr. umaarangkada sa pagbabalita. Iniimbestigahan ngayon ng Commission on Higher Education ang isang eskwelahan sa Butuan City sa Agusan del Norte dahil sa umano'y panghihikayat nito sa mga estudyante na kumuha ng kursong hindi naman pala sila otorisadong ibigay. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Butuan City Correspondent Clint Jimer Obedencia. Ilan lang ang mga estudyante ito sa mga kumukuha ng kursong Practical Nursing 2 sa Holy Child Colleges of Butuan. Anila, pinangakuan sila ng paaralan na kung may papasa nila ang Nursing Aptitude Test, pwede daw silang mag-shift sa kursong BS Nursing. Nakapasa naman ang ilan sa kanila at nakaisang SEM na silang nagtitake ng BS Nursing. Tsaka lang nila nalaman na hindi pala authorized ang Holy Child Colleges of Butuan na mag-offer ng nasabing kurso. Practical nursing yung in-enroll namin, so no problem with that. Kasi sabi nga nila may permit daw sila for practical nursing. Tapos pinag-summer class kami for the subjects na for us to be able to proceed daw to third year. From practical nursing, pinagbayad kami ng 500 pesos for us to take the exam para makaproceed daw kami ng nursing, which is BSN na daw. Gusto po namin na mabigyan kami ng hustisya po kasi hindi po sinayang nila ang oras, panahon at pera ng parents namin
Hindi namin po alam na walang permit ang school. Sabi nila may permit na daw pero online lang po yun. Itinanggi naman ng paaralan ang paratang ng mga estudyante. 2015 pa daw sila huminto sa pagbibigay ng kursong nursing. And that's why in 2015, we stopped accepting students. After that, we learned from CHED that there was a moratorium, meaning you cannot open the program anymore. So when the moratorium was lifted, because our hospital, Holy Child Colleges of Butuan Hospital, is in need of nurses, we applied for the reopening of the program. Umaapila ang mga estudyante na may balik man lang daw sana ang mga ginastos nila para sa nasabing course. Bagay na hindi daw magagawa ng paaralan. Iniimbestigahan na ng Commission on Higher Education ang issue. Kung sakali, mahaharap ang Holy Child Colleges of Butuan sa paglabag sa Section 64 ng CHED Memo Number 40 na nagbabawal sa mga higher learning institution na mag-offer ng mga course nang walang kaukulang permit. Kung mapatunayan, pagmumultahin ang paaralan ng mula 20 hanggang 100,000 pesos at pwede ring makulong ang mga opisyal nito nang hindi hihigit sa 2 taon. FMR News Butuan City, Clint Jimmy Obedensya, umaarangkada sa pagbabalita. Inilabas ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang isang alternative Filipino version ng dasal na Hail Mary. Kung ang tradisyonal na bersyon ay may pamagat na Aba Ginoong Maria, ang alternative version naman ay may title na Ave Maria. Pero paglilinaw ng CBCP, hindi nila pinapalitan ang lumang Tagalog version. Mas tugma lang daw itong bagong version sa original na Latin text ng nasabing dasal. Mas accurate din daw ang nilalaman ng bagong version base sa mga nakasulat sa Biblia. Mainit na sinalubong ng daang-daang kabataan ang pagbisita sa pilgrim image at relic ni Blessed Carlo Acutis sa Naga City. Higit 2 buwan bago ang canonization nito bilang First Millennial Saint. May report si FMR Bicol News Correspondent Jonathan Maestrado. Naka-rubber shoes, jeans at sweatshirt habang may bitbit na video camera. Ganyan kung manamit ang Italian computer programmer na si Carlo Acutis. Kaya naman madaling nakarelate sa kanya ang mga kabataan. Hinangaan siya sa kanyang debosyon. Bago pumanaw sa edad na 15 noong 2006 sa sakit na leukemia, na-record niya sa kanyang website ang Eucharistic Miracles o mga himala na ang alak at tinapay sa misa ay naging tunay na dugo't laman. He evangelized online, creating digital content. He lived in charity. He offered his sufferings for God. 2 araw na natili sa Naga Cathedral ang pilgrim image ni Blessed Carlo Acutis, kasabay ng pagdiriwang ng Jubilee of Students ng Archdiocese of Cáceres. May pahalik sa relic na mula sa piraso ng katawan at buhok ng binansagan ng Vatican na patron saint of the internet. Iprenosisyon din ang imahen at relic papunta sa Ateneo de Naga University. Hopefully after this visit of Blessed Carlo, mas madami pang young people, millennials even, na magkaroon ng devotion kay Blessed Carlo. May streaming sa libingan ni Blessed Carlo kaya pwedeng magdasal online. Patuloy na iikot sa bansa ang pilgrim image at relic ni Blessed Carlo hanggang sa araw ng kanonisasyon niya bilang First Millennial Saint sa April 27. FMR News Bicol, Jonathan Maestrado, umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbalik, partner, 2 araw na lang, Valentine's Day na, kaya isang love guru at relationship expert ang ating makakasama. Sino yan? Abangan nyo sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Dalawang araw bago ang Valentine's Day, ready na ang mga taga Pampanga. Halos sa bawat kanto kasi ng ilang lungsod doon, ramdam na ang araw ng mga puso. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao.
Love is in the air and on the streets dito sa Pampanga. Binihisan kasi ang maraming lugar ng mga dekorasyong pang Valentine's. Sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue, sasalubong sa mga motorista at biyahero ang mga heart design lanterns na may mga bulaklak at dahon pa. Simple pero elegant ang dating. Yung design nila maganda. Heart shape na may mga bulaklak sa loob naman ang makikita sa mga daan at tulay sa Angeles City, Pampanga na gawa rin ng mga local lantern makers. Masaya, magmahalan tayo lahat kahit na po mahirap ang buhay. Agaw pansin rin ang mga Valentine's Day theme lanterns. Sa isang pwestong ito, makikita ang iba't ibang hugis at laki ng puso, si Cupido, love letters at kissing couple. Magkano yung pinakamurang mabibiling ganyan, sir? 2,000 po. Hanggang yung pinakamahal, magkano? 2,500. Yung malaking puso, magkano? 8,500 po. 8,500. Eh yung love? 4,500. Ang mga dekorasyong ito ay dagdag paalala ng pagmamahalan hindi lang sa mga magkasintahan, kundi maging sa pamilya at lahat ng itinuturing na mahal sa buhay. FMR News Central Luzon, Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita. Ilang araw na ng mga puso. Pero bukod sa tamis ng pagmamahalan, may usapin din na hindi pwedeng palampasin ang plano at budget para sa Valentine's Day. Kaya sa ating segment na Masasabi, tinanong namin ang ating mga kababayan, magkano ang budget mo ngayong Valentine's? Tara't pakinggan natin ang kanilang mga sagot. Yung plano ko po ngayon is kakain po kami ng gabi ng dinner after class nung girlfriend ko po. Tapos bala ko po siya i-surprise nung bouquet na to. Kulang-kulang 3,000 po. Simple lang, bulaklak lang. Ano ba to? Gusto ko live po eh. Ano lang po, single po ako eh, pero kung may mag-aya naman po, G naman po ako maglumabas. Kape, at kung ano pang gagawin sa labas. Actually po, may klase po kami sa araw po ng Valentine's. So sa pag-uwi po namin galing school, magmo-mall lang po kami tapos magdi-dinner po sa labas. Sa ang budget ko naman po mga 2,500 mahigit po ganun. Wala po, may pasok kami tapos may 50 items pang quiz. Wala tayong oras mag-date. Aral muna. Kita mo naman yun, nasira natin surprise nung isa. Oo Sabi niya, nga surprise daw niya sa bouquet. Ikaw, Pero napanood. ikaw matanong kita. Magkano ang budget mo? May 30 pesos ako sa bulsa, malamang 3.25 pagkakasya. Importante naman yung pagmamahalan. Ikaw, magkano kaya budget sa'yo? Akala ko ako tatanungin mo. Hindi, dapat ako yung binabudgetan na. Ikaw, Sir Alex. Ako? Magkano budget? Ba't ako nadamay dito? Napadaan ka eh. Sky's the limit. 2,000 pesos. Hindi, nadala na ako dyan. Okay, thank you. Yes. This is, bago ako sabihin, ang laki ng studio nito. It's like we're 300 tayo ngayon. Walang sobra-sobra. Wala ka maupuan sila dyan, no? Impress ako, ang dami. Yes. Ako talaga, nadala na ako dun sa regalo kasi nagregalo ako ng mahal dun sa misis ko. 50,000 pesos. Wow. Nakaset up ako kasi sabi ng misis ko, ito, sigurado itong bibigay ko sa'yo, priceless. Ay, mahal to. O pagbigay ko ng bag, binigyan ako ng letter. Priceless. Layo na, wag tayo magkastikan. Bag yun eh, nag-expect ako ng something may presyo eh. Hindi nasuklian. Nakadali ako sa It's the Thought That Counts. Yes. Yun lang. Madadali tayo dyan. Pero ito, talaga. ngayong Valentine's, mag-checking kami sa chinecking ko sa isang hotel yung asawa ko. Okay. Tapos Siya lang? magsisingapore ako. Nakita na kami. Siya lang. Gusto niya naman mag-hotel. Gusto ko mag-Singapore. Di pinagbigyan ko pareho kami. Di masaya ngayong Valentine's. Di ba? Kanya-kanya. Oo naman, minsan hindi naman kami close eh. Eto, teka muna sa mga nakikinig sa Radyo sa Istrentang. Welcome sa Arangkada Balita, stand-up comedian, and of course, nasa #1 pa rin ang Tamang Panahon comedy special niya. Siyempre, Mr. Alex Cabrera. Daming tao dito. Standing ovation eh. Kahit sa ibang channel, nandito ngayon. Dito. Naku, masabi ko anong channel. Baka magkamali ka. Marami ako nakita kakilala ko eh.
Fans mo eh. Oy, kwentuhan mo naman kami ng konti. Paano napunta dyan sa Netflix itong comedy special? Real talk to, napunta ako doon para mag-meeting kasi akala ko i-produce. Dalawang bagay kasi para makapasok sa Netflix. I-produce nila at ikaw mag-produce. Ang naging napili is ipoproduce ko. So, parang gamble din siya kasi hindi ko alam kung matatanggap. So, ang ginawa ko, nag-birthday show ako, October 4 and 5 yun sa Maybank Theater. Ni-record ko last year. Tapos, of course, may mga technical requirements ang Netflix. And then, nung natapos ng mga around November, pinasa ko. At luckily, natanggap naman. At nagkaroon ng play date na February 7. And it's number 1. Yes. Oo, hindi ko inaasahan kasi kinabukasan number 2. Tapos malakas talaga yung malakas yung katapat eh. Oo, ano yun, puro maganda naman yung teleserye na yun. Tapos maganda rin yung mga cast. So hindi ko inaasahan na. Yung nag-number 2, sabi ko, okay na ako dito. Ano ba itong kung saan tong tamang panahon? Ito yung Tsaka yung title, di ba? Ang tamang panahon kasi, parang sabi ko, naramdaman ko na ito yung tamang panahon para maglabas ako ng special. Kasi mga 17 years na rin ako sa being a stand-up comedian. Tapos, pero feel ko talaga hindi pa ako ready noon in terms of materials, maturity. Yes. And of course, mga kakilala ko makakatulong sa akin. Kailangan kasi dyan, puhunan. Tapos pagkatapos ng pagpupromote, kailangan may mga kakilala ka rin sa different, parang mga press and everything. So, nung naramdaman ko, ito talaga yung tamang panahon. At sa mga di nagtatanong, writer din kasi ako dati ng Showtime. Tama. 2015 kasi, nadali kami ng Aldab. At ang hashtag nila, tamang panahon. Talagang hindi kami naka-recover sa ratings noon. Kaya natandaan ko yung tamang panahon. Ngayon ginamit ko nang makakabawi man lang. Para naman sabi ko, diba? Naman, diba? Ngayon, yung tamang panahon, pag na to, pati Aldab nanonood sa akin kasi. Ngayon, nandito sila. Makabawi-bawi man lang. Oo, diba? Pinuyat mo kami. So, saan mo nakukuha yung inspiration mo? At how would you describe your Sa brand? gutom, minsan gutom. At sa kahirapan. Pero lahat to, paligid. Ang ginagawa ko kasi, pag nakikita ko ng, hinahanap ako nakakatawa. Tulad ng Butong Pakwan, kung hindi nyo pa nakasama sa Netflix yun, Butong Pakwan, na nung kinakain ko kasi, pag nadudurog siya, talagang hinahanap. Di ba pag nadurog yung Butong Pakwan, di ka papayag na di makakuha. Kasi lugi ka dun eh. Tapos pag buo naman, ang proud mo. So naisip ko yun, sabi ko, pwede ako maging joke. Kasi paano kaya? Nakakita kasi ako sa isang online store na skinless Butong Pakwan, nabalatan na. Eh di ba pag kumakain ka ng Butong Pakwan, subo mo yun. So sabi ko, ang galing nang gumawa nun kasi nakabuo siya ng isang plastic. Yung self-control niya na pagkagat niya, iipon niya para kumita yun. Somewhere dyan sa Quezon City, may factory ng Butong Pakwan na, di ba, parang nakagano sila. Di ba? Pero hindi totoo yun. Pero alam mo, hindi niyo may paborito akong joke ni, pag pinapanood mo siya, I'm sure na rin, pero syempre hindi natin pwede sabihin yung panditan ng joke. Yung sinabi mo, kung ano yung natatandaan, yung gumraduate ng summa cum laude, o yung kaklase mo. Totoo yun, totoong nangyari kasi yun. May anak kasi ako na nag-aaral, tapos, ang mahal ng tuition. Sabi ko, anak, mag-aaral ka mabuti. Sabi nung anak ko, Daddy, hindi ako matalino. Sabi ko, basta, walang problema, pumapasa ka lang. Ang wag mo lang gagawin sa klase, ang madumi. Kasi pag nadumi ka dyan, yung classmate kong pinakamatalino, hindi ko na matandaan yung pangalan. Pero yung dumumi sa salawan, hanggang ngayon tanda. Gusto nyo, sabihin ko dito yung pangalan. Pero totoo. Binlock ako sa Facebook eh. Binlock ako sa Facebook. Ang pikon eh. Simula nung ginawa mo yung joke. Hindi, nag-comment siya na. Pinangalanan mo ba? Hindi naman. One time lang, kaya lang may kumuha lang eh. Sira ulo kasi yun eh. Nag-post siya. Sa wakas, graduate na yung anak kong babae. Nag-comment ako, pero dumumi ka pa rin. Napikon! O nga naman. Anong grade yun? Mas tatatak ka naman yun. August 18, 1988, San Sebastian College. Alam mo yan pare. Ikaw yun. Religion yun eh. Yung teacher namin, yung religion teacher namin, may sinabing masama dahil sa naamoy eh. Hiwalay kami, iwan siya sa gitna eh. Tandang-tanda ko yung joke na yun. Nagmantsa eh. At sinasabi ko sa mga kaibigan at inaangkin ko yung joke. Sabi ko napanood ko kay sir. Nalaman naman niya yung pantalon niya. Akala niya safe na siya. Hindi niya alam, kumapit sa polong puti. May chocolate eh. Ay, naku, talagang, naku naman. Teka lang. Tamo, nakwentuhan natin yun. Wala tayong nasabi ha. Oo, di ba? Kita mo na, tumulay tayo dun sa... Oo, di ba? Ganun yung mga ano. Pero yun no, Alex, no, gaano kahirap maging stand-up comedian? Kasi syempre iba-iba yung yung humor ng Pinoy.
Ang humor ng Pinoy, kailangan mabilis ang pagsasalita mo, mabilis ang deliver ng joke. Kumpara sa ibang bansa, kasi napag-perform ako sa ibang bansa. Katulad ng ibang comedians sa ibang bansa, pwede sila magsalita na mabagal eh. I was walking downtown Milwaukee when I saw... Hindi pwede sa Pinoy yan. Sa Pinoy yan, magsa-cellphone yan, kakain na ng butong pakwan yan. Kailangan dyan? Rapid fire kasi mainipin ng Pinoy. Kaya pagka lumipat kami ng ibang bansa, ang ibang nationality, hey, mabilis ka mag-joke Namu, nagtagalog Pero hindi ko pag-Tagalog, hindi na, paliwala ka. Nagtagalog ka, Amerikano. Sabi nila, talaga, nagtagalog. Di ba? pero yun nga, alam mo, medyo mahirap yan dahil meron akong pinsan. Hindi, tutunay na kwento to May pinsan ako, sinubukan niya maging stand-up comedian. Tapos? Pumunta siya. Ewan ko ba, sa maaming magpipinsan, siya pa yung pinaka-corny. Sorry kung nanonood ka ngayon sa aking pinsan. Nilaglag Baka tumumiri. Baka tumumiri niya, kaya naging corny. Sabi ko sa kanya, sabi ko, yung nagbibigay siya ng joke, sabi ko, basta sa huli, wag mo sasabihin niyo apelido mo at pinsan kita. Sabi ko. Grabe ka naman. Pero yun nga, I mean, mahirap din no? I mean, hindi mo yan matitimpla talaga. Paano yung process mo? What's your process? Ang proseso, medyo technical to, premise, setup, punchline. Kasi nag-workshop din ako ang premise is subject. Malimbawa, ako katulad ko, unang joke ko, kauna-unahang joke ko is totoo. Dapat ang joke mo is base sa totoo mong experience para talagang real at mabilis ka mapag-isip. Premise, setup, punchline. Ang premise ko, mahirap lang ako at marami kayong magkakapatid. Yan, premise yun. Mahirap lang ako, marami kayong magkakapatid. Tapos ang setup ko, sa 10 kayong magkakapatid at biktima ako ng pinaglumaang mga damit. Yun pinaglumaang mga damit. Yun ang setup ko. Kaya sabi ko sa nanay ko minsan, Mom, this gotta stop. Sabi nanay ko, ano mo, ang yabang mo, mahirap tayo, ba tayo musutin yan, Alex? Suot ko na yung panty ni ate, wag naman yung blouse ko. So parang gano'n, yung hand-me-down, kwento yun ng hand-me-down, hanggang sa na-develop ko. Yung pinaka-finished product is, mahirap na kami, 10 kayo magkakapatid at biktima ako ng pinaglumaang mga damit. Kaya sabi ko sa nanay ko, Mom, this gotta stop. Sabi ng nanay ko, Alex, ba't ang yabang mo? Alam mo naman, mahirap lang tayo. Masuot ko na nga yung panty ni ate, wag naman yung blouse niya. So, yun yung premise, ayun yung pagsulat ng joke. May premise, setup, Yes, hindi kasi basta-basta yan na iniisip mo lang kinuha mo lang sa hangin. Pinag-iisipan yan. At saka writer talaga rin. Marami akong sinulat. Mahirap. Okay, so ang last question ko, mabigat to. Saan ba maaaring ma-order yung t-shirt mo? Meron daw ba niyan sa Shopee or Lazada? Wala sa akin kayo order. Limited lang to. Ang ginagawa ko lang nito ay 10. Pag naubos, papagawa nito ng 100. Hindi, bumili kayo kung gusto nyo. Ang proceed nito will go to a very good cause sa pamilya ko. Ay, very good, very good. Ba't lalayo ka pa? Oo naman. Diba? Love your own. Okay. Bago umalis, gusto nyo, balik ko dito para matigil na to. Gusto nyo, balik ko para matigil na to programa na to. Wag masyado. Gusto nyo ba maging balita ang balita na arangkada? Arangkada, gawin natin yung news talk. Tradisyon natin, Ninya, mag-picture tayo. Selfie tayo. Selfie muna tayo. Ayan, 1, 2. Tama, 1, 2. Yes. Alright. Sir, salamat ulit. Ayun, maraming salamat din sa pabibigay sa akin ng chance na. Imbitahan mo sila. Note po kayo ng tamang panahon sa... Ay, dito pala, no? Kahit saan? Kahit saan mo gusto. Note po kayo ng tamang panahon sa Netflix. Number 1 po tayo ngayon kasalukuyan. At magkita-kita tayo sa Singapore sa February 16 dyan sa Stephen Riady Auditorium. Ticketmaster.sg po. Mga Pinoy po, abangan nyo ako dyan. Pangalawang punta na namin dyan. Sold out last year. Ngayon, pa-sold out na. Maraming salamat po. Keep on laughing. Spread the laughter, not the virus. Okay. Yes. Salamat. Salamat sa iyo, Alex. Thank you. Salamat. Eto. Pwede mo rin gawan ng joke to Sa aming pagbabalik, Ed Sheeran, pinaalis ng pulis habang nagpe-perform sa kalye. Kaya nung nakita niyo mga pulis, Sheeran. Galing Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Matapos mabulilyaso ang trade sa pagitan ni Dalton Connect at Mark Davis, nakuha ng Los Angeles Lakers ang free agent center na si Alex Len. Naudlot ang trade sa pagitan ng Hornets at Lakers dahil bumagsak sa physical exam si Davis dahil sa injury issues.
Si Len, napipirma sana ng kontrata sa Indiana Pacers, kumambyo at nagpasyang sumama kay Luka at Lebron sa Los Angeles. Para makapasok si Len sa lineup, kailangan bitiwan ng Lakers si Christian Wood. Pumanaw kahapon ang world-renowned Filipina chef na si Margarita Flores. Mismo ang kanyang anak na si Amado ang nagbalita nito sa kanyang social media. Ang 65-year-old chef na kilala rin bilang Chef Gaita ay tinanghal na Asia's Best Female Chef noong 2016. 1980s nagsimula ang kanyang passion sa pagluluto. Nag-aral siya ng culinary sa Italy at bumalik sa Pilipinas noong 1997 at itinayo ang restaurant na Chibo. Mula noon ay lagi niyang iniaangat ang Filipino cuisine sa global stage. Samantala, pinatayan ng mic at pinaalis ang British singer-songwriter na si Ed Sheeran habang kumakanta sa kalsada ng Bengaluru, India. Matapos bunutin ang plug ng kanyang mic, nag-react naman ang audience. Sa kanyang post, sinabi ng singer na may permiso raw sila para mag-perform sa nasabing lugar. Pero taliwas naman yan sa sinasabi ng local police. Nagpunta sa India si Sheeran para sa kanyang Mathematics World Tour. Nagkaayos na sina Andy Eigenman at partner niyang si Philmar Alipayo. Kinumpirma yan ni Philmar sa isang Facebook post kasama ang kanyang mag-iina. Yan ang showbiz balita ni DJ Mama Mia. Okay na kami. Yan ang caption ng surfer na si Philmar Alipayo sa kanyang Facebook post. Sa video, kasama niya ang kanyang mag-iina. Nagkaayos na raw sila ng kanyang partner na si Andy Eigenman. And I quote, "It all went way too far and should have been handled in private." End quote. Ang post na yan ni Philmar, approved sa netizens. Ang isang kaibigan ni Philmar, pinaaalalahanan siya to keep his family close whatever it takes. Nireplyan naman yan ni Philmar ng love, brother ko. Ang isa pa, may payo naman kay Philmar na maging sensitive at umiwas na lang sa girl best friend para sa peace of mind ng kanyang misis. Nitong Biyernes, naging usap-usapan online sina Andy at Philmar dahil sa sunod-sunod na cryptic posts nila tungkol sa umano'y lamat sa kanilang relasyon. Ako si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila, umaarangkada sa pagbabalita. Ayan, at least all's well that ends well. Bago mag-Valentine's Day. Tama. Diba? Sakto. Supportahan na Habang nasa bakasyon ka, nagkakagulo pala sa Oo, yun na. Siargao, di ba? Habang nasa Norte ka, Nagulat nagkakaano nga sila ako, sa weekend Siargao. yun eh. Ano pinag-uusapan ng mga batang to? Yung mga teenager. Lumapit ako, diba? sabi ko, ang bilis, di pa ako nakaka-recover. Bati na sila. Oo nga eh. Bago pa doon, nagbati na. Bago ka pa dumaan. Diba? That's good. Good news. Yes, Okay. Happy Valentine's Day sa kanilang dalawa. Yes. Yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako po si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita. Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Nina Corpus, kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo. Nina Corpus, tuwing alas 12 ng tanghali, dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Buong araw, magdamag. Tuloy-tuloy ang pagsiservisyo ng Radyo 630 kasama ang pinaka-pinagkakatiwalaang kaserbisyo. Nasamahan mo kami ha. Huwag tayo makinig dun sa